Naiinis si Tsunade kasi nakatakas na naman si Orochimaru. Sinabi ni Shizune sa kanya na natututo ng Rasengan si Konohamaru mula kay Naruto. Nagpustahan pa sila kung matututunan ba ito ni Konohamaru o hindi. Samantala, ginamit ni Konohamaru ang sexy technique para pasabugin yung rubber ball na binigay sa kanya ni Naruto. Pagkatapos nun, pumunta siya kay Naruto para ipakita ang achievement niya. Nalaman niya na nagpa-practice si Naruto ng wind release. Pinakita ni Konohamaru na kaya na niyang pasabugin yung rubber ball gamit sexy technique. At noindang sina Yamato at Kakashi sa style niya. Proud si Naruto sa kanya kaya gumawa siya ng shadow clone at pinapagawa sa kanya yung next step. Pero sabi ni Konohamaru, di pa niya kaya. Naghamon siya kay Naruto na mauuna siyang matutunan ng shadow clone technique bago matapos ni Naruto ang wind release training niya. Ilang beses siyang pumalpak kaya hinimite siya. Tumakbo sina Mogi at Udon kay Sakura para humingi ng food pills na binibigay niya rin kay Naruto. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ni Naruto ang training niya kaya talo si Konohamaru sa pastahan. Pagkatapos, dumating sina Katetsu at Azumo para sabihan sina Konohamaru at Naruto tungkol sa pagkamatay ni Asuma. Naganap din ang libing ng Jonen. Habang nakikipaglaban si Naruto kay Kakuzo, natutunan naman ni Konohamaru ang shadow clone technique. Nagsimula na siya sa final step ng training at sabay silang dalawa ni Naruto na gumawa ng Rasengan habang pinapanood ni Tsunade at Shizune. Bago umalis si Naruto papuntang Mount Mayaboko para mag-aral ng Senjutsu. Inutusan niya si Konohamaru na alagaan yung pinaka-treasure niya, yung luma niyang orange na jacket. Nung umatake si Pain sa Konoha, nagamit ni Konohamaru ang Rasengan at natalo niya si Narakapat. Pagbalik ni Naruto, ipinakita ni Konohamaru na kahit sumabog ang village, nailigtas niya ang lumang jacket ni Naruto dahil itinago niya ito sa storage ng evacuation shelter. Nalito si Madara kung paano napigilan ni Naruto na mawala ang chakra ni Guy. Pinrotektahan ni Madara ang sarili mula sa suntok ni Naruto gamit ang natitira niyang truth-seeking ball at napansin niyang mas lumakas si Naruto. Gamit ang chakra ni Son Goku, gumawa si Naruto ng Lava Rasen Shuriken at inatake si Madara at yung puno habang iniiwasan ang limbo, border jail ni Madara. Naputo ni Naruto yung puno at parang sinabi ng puno kay Madara na I absorb siya, kaya ginawa ito ni Madara. Dinala ni Naruto si Guy Kinali at Gaara. Sa loob ng Kamui Dimension, nagpasalamat si Sakura kay Obito sa pagsalba kay Naruto at may hiningi si Obito sa kanya. Pinalaya naman ni Sasuke si Tobirama mula sa Black Rods ni Madara. Napansin ni Tobirama na may pagbabago kay Sasuke at tinanong siya kung kaya ba siyang i-teleport. Naka-recover si Madara matapos i-absorb yung puno at sinabi kay Naruto na hindi siya matatalo. Pinulot ni Naruto yung kanay ng tatay niya, sabay nag-power up gamit ang sariling truth-seeking balls at sinabi na hindi siya nag-iisa. Kasi dumating na rin si Sasuke na may bagong gising na Rinnegan. Napansin ni Madara na hawak ng dalawa ang parehong power at naghanda siya para lumaban. Umatake si Madara pero dineflect ni Naruto ang atake at naiwasan ito ni Sasuke. Na-realize ni Madara na nadiskubre na nila ang sikreto ng limbo niya. Nagtangka siyang makatakas sa sabay na atake nila Naruto at Sasuke sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng limbo niya, lumipad palayo at ninakaw ang Sharingan ni Kakashi. Nagawang putulin ni Sasuke sa kalahati si Madara pero nakatakas si Madara sa Kamui Dimension. Doon, inatake niya si Sakura na noon ay, sa utos ni Obito, papatayin na sana yung Rinnegan para hindi makuha ni Black Zetsu para kay Madara. Sinagip ni Obito si Sakura mula sa atake ni Madara at pinabalik siya sa totoong mundo. Inalagaan ni Sakura ang sugat ni Kakashi at sinabi ang babala ni Obito na kukunin ni Madara ang Rinnegan niya. Natapos ni Naruto na i-seal yung anino ni Madara. Napansin ni Madara na wala na yung cursed seal sa puso ni Obito. Sinabi ni Obito na pinasira niya yon kay Kakashi. Ibinunyag ni Madara na siya pala ang utak sa likod ng pagkamatay ni Rin para gawing puot lahat ng mabuting nararamdaman ni Obito. Lumapit si Madara para kunin yung Rinnegan niya. Dumating si Naruto sa mga kasama niya at ibinalik ang mata ni Kakashi. Napatingin si Kakashi na parang naaalala yung dati nilang Team 7 habang nagtatalo pa rin sina Naruto at Sasuke. Tinanong ni Kakashi si Sasuke kung ano na ang goal niya, pero bago makasagot si Sasuke, naramdaman nila ang pagdating ni Madara. Sinabihan sila ni Kakashi na alalahanin ng teamwork nila. Dumating si Madara kasama si Black Zetsu na kontrolado ang katawan ni Obito. Kahit takot, sumugod si Sakura para gumawa ng opening para kina Naruto at Sasuke, pero napigilan siya ng anino ni Madara. Binawi siya ng mga kasama niya. Lumipad si Madara at gumawa ng maraming Chibaku Tensei na bumabagsak mula sa langit. Sina Naruto at Sasuke ay umatake para sirain ang mga iyon habang nakikipaglaban ang mga clone ni Naruto sa mga bagong anino ni Madara.
Sa langit, naalala ni Madara yung teksto sa stone tablet, tinanggal ang takip sa noo niya at pinakita ang pangatlong mata. Bumukas yung mata at nag-reflect sa buwan, tapos nag-cast siya ng Infinite Tsukuyomi. Pina-reflect ni Madara yung Rinne Sharingan niya sa buwan at na-activate ang Infinite Tsukuyomi. Yung sobrang liwanag pinutol yung laban ni Tobi at allied shinobi forces at natrap lahat ng buhay sa mundo sa malupit na genjutsu. Ang mga nakatakas lang ay yung Team 7 na protektado ng Susanoo ni Sasuke at yung mga reincarnated Hokage. Yung mga shinobi sa battlefield unti-unting nakulong sa ugat ng God Tree kahit pinipigilan ni Hiruzen. Si Tobi, natingin niya wala na siyang silbi sa host. Pinalaya si Yamato na halatang traumatisado. Nilapitan siya ng third Hokage pero nahuli rin sa genjutsu. Sa loob ng genjutsu, iniisip ni Yamato na siya na ang bagong leader ng Team 7 at doon na siya nababagay, di niya alam na panaginip lang yon. Samantala, nagising si Minato sa Konohage Care at nakita niya na lahat ng tao doon ay nakulong din sa mga ugat. Habang naglalakad si Tenten, umaasa siya na magagamit niya yung treasured tools ng Sage of Six Paths na nakuha niya at gusto niyang hanapin yung mga shinobi ng Konohage Care para turuan siya paano ito gamitin. Biglang bumagsak yung forehead protector ni Madara sa scroll ng mga tools niya, kaya napatingin siya sa langit habang ina-activate yung Infinite Tsukuyomi. Habang inaabot niya yung mga tools, binalot siya ng mga ugat ng God Tree. Nagulat siya kasi bigla na lang siyang nasa kwarto niya sa Konoha. Lumabas siya sa kalsada at nagulat nang makita yung mga kakampi niya na iba ang ugali kaysa dati. Sinubukan niyang kumain kasama sila sa Yakanikokyo pero umalis siya agad. Napansin din niya na hindi niya kilala yung mukha ng 4th Hokage sa Hokage Rock kaya naisip niyang nasa ilalim siya ng genjutsu. Kahit anong subok niya, hindi niya ito ma-release. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa genjutsu at iniwasan ng mga teammates niya kaya nag-alala sila. Kinuha ni Hinata yung scroll ng weapons niya at humingi ng paliwanag kung bakit ganun siya umasta. Sinubukan ni Tenten na kunin pabalik yung scroll gamit ang puwersa. Pero bago lumala ang sitwasyon, dumating si Menma no Makazi at ibinalik sa kanya yung scroll. Nagka-commotion at napansin ng mga villagers. Nilate ni Tenten yung Peking Village. Isang merchant ang na-curious sa ginawa niya. Si Kashina nagluto ng almusal para kay Naruto pero umalis si Naruto nang hindi kumakain kaya nagalit siya. Si Tenten naman, iniisip niya yung mga Peking teammates niya. Naisipan niyang humingi ng tulong kay Kurenai para matuto tungkol sa genjutsu, pero sa dream world na yon, hindi marunong si Kurenai ng genjutsu kahit mahilig siya dito. Nag-usap sila ng iba't ibang paraan para makawala sa genjutsu pero wala silang nahanap na solusyon. Habang kumakain si Tenten, nilapitan siya ng isang merchant na nakakita ng laban niya kahapon. Tinanong siya kung anong problema niya. Sinabi ng merchant na may shinobi sa Omega Gear na pwedeng tumulong sa kanya para makaalis sa mataas na level ng genjutsu at binigyan siya ng mapa papunta dun. Kahit hindi magkaalyado ang Konoha at Ome, nagpa siya si Tenten na pumunta. Pero nahuli siya ng mga shinobi ng Konoha. Sinabi nila na may impormasyon sila na may planong atake ang Ome sa Konoha at may tip na tatakas daw si Tenten. Nakita nila yung mapa papuntang Ome sa kanya na may nakatagong sulat para sa Omega Gear. Nakita ito ng mga teammates at villagers niya habang dinadala siya. Naisip ni Tenten na yung merchant pala ang mastermind ng plano. Habang nakakulong siya, tinawag siya ni Lee at Neji mula sa bintana. Sinabi nila na naniniwala silang hindi siya traidor at kung sinuportahan nila siya noon pa, mahihirapan silang tumulong ngayon. Na-touch si Tenten sa friendship ng mga Dreamworld teammates niya. Umalis sila pero nag-warning si Tenten tungkol sa merchant na yon. Biglang may sumabog at nagliyab ang village. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga shinobi ng Ome gamit ang summon ng formula. Dumating si Menma sa kulungan ni Tenten, dala yung merchant na nag-disguise. Alam daw ni Menma na may nangyayaring kakaiba dahil sa mga dokumento ng tatay niya kaya sinundan niya si Tenten. Ibinigay ni Menma pabalik ang scroll ng weapons niya at sinabi na makakalabas na siya kasi naipaliwanag na niya sa mga higher-ups habang papunta siya. Sinabi din ni Menma na parang alam niyang hindi siya yung Tenten na kilala niya at hindi siya taga dun. Kahit Dreamworld lang yon, inalok ni Tenten ng tulong si Menma. Inatake ng personal si Hanzo ang village kasama ang summon niyang malaking salamander. Hinarap siya ni Menma gamit ang full-tailed beast mode niya. Nag-summon si Hanzo ng pangalawang salamander. Kaya nilabanan nito ni Tenten gamit ang treasured tools ng Sage of Six Paths. Napatigil ang atake sa village at binati siya ng mga teammates niya dahil sa ginawa niya. Proud si Tenten sa lakas niya at pakiramdam niya belong siya sa Dreamworld na yon. Nahulog si Killer Bee sa Infinite Tsukuyomi kahit nakaligtas siya sa pagkuha ng bidyo. Sa loob ng panaginip niya, kasama niya si Yugito Ni at ang bidyo nila na sina Matatabi at Gyuki na naka-chibi form.
Plano nilang sumugod sa Senogakure para iligtas si Gaara at si Shukaku. Pagpasok nila sa kulungan, hinarang sila ng higanteng bersyon ni Kereso. Habang pinipigilan ni Gyuki yung puppet, pinalaya ni B si Gaara at sinabi sa kanya na may mission silang pang Jinchuriki lang at binigay ang detalye sa pamamagitan ng fist bump. Nagkita sila ulit ni Yugito at matatabi na kinuha yung sandgourd ni Gaara. Naghiwalay ang dalawang taga-Kumo para hanapin ang iba pang Jinchuriki. Pumunta si Nabi at Gaara sa Konoha para hanapin si Naruto at si Kurama na nakakulong sa loob ng bibig ng boss ni Tsunade sa Hokage Rock. Sumisigaw si Naruto na pakawalan na siya at para patahimikin ay pinadalhan siya ng ramen at nabunyag na ito talaga ang tunay niyang plano. Nahimatay yung mga guard bago makuha ni Naruto ang pagkain niya at binasag ni B yung kulungan gamit ang lariat sa version isang form niya. Pero bago sila makatakas, na-activate ang failsafe at nilamon sila ng estatwa papunta sa underground kung saan sila binantayan ni Tsunade, Shizune, at mga Anbo. Habang si B ay baliw na baliw sa katawan ni Tsunade, nagpa siya si Tsunade na laruin na lang sa sugal ang problema kaysa magwala ang tatlong Jinchuriki. Humiling si Gaara na mahawakan ng dice at pinatransform si Shukaku na parang dice para dayin ang laro. Pero hindi tumagal yung forma niya nang malakas ni Yugyug ni Tsunade yung dice. Samantala, nagbuga si Gyuki ng tinta na parang usok para makatakas sila. Pinadala ni Tsunade sina Yamato, Ryuga Uzuki at team ng Anbo para habulin sila at sinabing papunta daw ng Takigakure. Habang naglalakad sila, nag-usap sila tungkol sa banta ng Akatsuki pero biglang tumigil si Naruto nung makakita ng ramen shop. Na-corner sila ng Konoha team at naglaban sila, kaya napilitang umatras ang mga taga-Konoha. Pagkatapos, nakarating ang mga Jinchuriki sa labas ng Takigakure at hinarang sila ni Itachi Uchiha, Sasori at Deidara ng Akatsuki. Nagkaroon ulit ng matinding laban. Habang tuloy ang laban ng mga Jinchuriki at Akatsuki, tinanong ni Naruto si Itachi tungkol kay Sasuke. Dahil dito, umalis si Itachi at sinabi na aalis na siya sa organisasyon kasama si Nagato. Pagkatapos nun, dumating si Fo at nakisali sa laban, kaya napilitang tumakas sina Sasori at Deidara. Pinayuhan ni Killer Bee si Fo na mag-fist bump sila, kaya kinilig si Fo, pero nakiusap si Gaara para sumali siya sa grupo nila. Habang naglalakad papunta sa susunod na destinasyon, pinaliwanag ni B kay Fo ang tungkol sa Ten Tails at ang mission nila na protektahan ng prinsesa na nagsil dito. Dumating sila sa village ni Roshi pero hindi sila pinapasok ng maayos dahil may mga kainahinalang tao daw kamakailan. Pinakalma ni Son Goku si Roshi. Napansin ng lima yung isang lawin na nagmamatsyag, kaya ginamitan ito ni Chomei ng scale powder para patulugin. Nalantad na si Sasuke palayon, kasama sina Orochimaru at Kabuto. Pero umalis agad si Sasuke. Sumamon si Orochimaru ng higanting ahas, pero nagtulong-tulong yung lima kasama ang bidyo nila para talunin ito, kaya napilitan ding umalis ang Sannin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkita-kita silang lima kina Yugito, Han, at Utakata na hindi pa rin mahanap si Yagura. Nagplano silang magkita sa kastilyo pagkalipas ng 7 araw kaya naghiwa-hiwalay sila para hanapin si Fort Mizukage. Nahanap siya ni Killer B at Han at sa matinding pangungulit ni B, napao din siya. Pero nahuli silang makarating kasi inatake na ang kastilyo ng mga White Zetsu. Naiwan yung 6 na Jinchuriki para depensahan ito. Gumamit yung demonic statue of the outer path ng Tailed Beast Ball at tinamaan ang kastilyo pero hindi ito nawasak. Habang muntik na silang matalo, dumating sina Killer B, Yagura at Han para iligtas sila. Pinagsama-sama ng 9 na Jinchuriki ang lakas nila at pinasabog ng sabay-sabay ang Tailed Beast Ball ng mga bidyo nila, kaya napaatras ang estatwa at ang Akatsuki. Sa panaginip niya, natatawa si B habang nakatrap pa rin siya sa Infinite Tsukuyomi. Nahuli si Karen sa Infinite Tsukuyomi. Sa panaginip niya, tinatawag siya ni Sasuke para magising, pero ang sagot lang niya ay gusto niyang ngumiti ito. Ilang taon na ang nakalipas sa Kusagakure, kinuha si nanay ni Karen ni Zosoy para tumulong sa mga sugatan kahit mahina na ito. Magdamag naghintay si Karen, pero bumalik si Zosoy para siya naman ang kaladkarin papuntang ospital para gamitin ang abilidad niya panggamot. Doon, nalaman niyang patay na ang nanay niya at natakot siya sa mga kagat sa katawan nito. Ipinasa siya ni Zosoy sa mga medics at sinabi na kailangan niyang magtrabaho para makatira sa nayon. Nakiusap si Karen na huwag na siyang pasakitan habang kinagat siya ng isang sugatang ninja sa kamay pero wala siyang nagawa. Pagkatapos, pauwi na siya at binalaan ni Zosoy na bumalik palagi kahit walang susando. Umuwi si Karen umiiyak, iniisip ang mga kagat sa katawan niya. Maya-maya, dinala siya ni Zosoy sa battlefield para gamutin ang mga sugatan at natambe siya sa pagod. Pagkatapos, sinabi ni Zosoy na pwede siyang sumali sa Chunin exams basta alagaan ng teammates niya.
Sa Forest of Death, kinagat siya ng dalawang kasama para magpagaling, tapos binigay sa kanya yung scroll. Inatake siya ng malaking oso pero sinagip siya ni Sasuke. Pagbalik niya sa exams, pinagalitan siya ni Zosoy at pinadala sa North Fortress kung saan may laban kontra Kaguya Clan. Natakot siya sa dami ng sugatang kailangan gamutin at natakot na baka mamatay siya. Ilang panahon ang lumipas. Inatake siya ng dalawang siga pero sinagip siya ni Orochimaru at inimbita siya sumama. Sa hideout ni Orochimaru, sinalubong siya ni Kabuto at pinakita niya ang abilidad niya, kaya namangha si Kabuto. Sa Northern Hideout, sinabi ni Kabuto na tutulong siya sa mga experiment kay Jugo. Ilang panahon ang lumipas, kinausap siya ni Orochimaru at pinasalamatan siya, saka hiniling na siya ang mamahala sa hideout na tinanggap niya. Habang nag-uusap sila ni Kabuto, dumaan si Orochimaru at Sasuke. Ipinakilala si Sasuke kay Karen. Hindi sinabi kung gaano katagal pero pinatay ni Sasuke si Orochimaru, binuo ang Heavy, at nakipaglaban kina Killer Bee at Danzo gamit ang pagpapagaling ni Karen. Sa panaginip niya sa Infinite Tsukuyomi, naging 6 Hokage si Sasuke. Inatake ng Kusage Gear ang Konoha at na-corner si Karen. Nandoon si Zosoy at pinapahuli siya dahil sa abilidad niya. Pero nasagip siya at pinapakita na parang siya ang pumatay kay Zosoy. Habang nakahandusay siya, tinatawag siya ni Sasuke para magising pero ang sagot lang niya ay gusto niyang ngumiti ito. Ngumiti si Sasuke at ngumiti rin si Karen habang nakakulong pa rin sa Infinite Tsukuyomi.